ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kahit sabihin pang nasa bago na tayong henerasyon, marami pa rin sa mga bakla ang nahuhusgahan dahil sa galaw nila o dahil gusto lamang ng iba. Hindi pa rin talaga nawawala ang mga mapanghusgang tao sa tuwing may nakakasalubong na bakla. Ikaw, minsan ba'y hinusgahan mo rin sila? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Anthony, 35 years old at taga Valenzuela. Isa akong mapagmahal na anak. Isang bagay na talagang proud akong ipagkalandakan. Hindi man ako magaling mag-alaga ng karelasyon, pero nakababawi naman ako sa mga magulang ko. Siguro yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nagkaroon ng pangmatagalan na karelasyon. Kasi nakafocus ako lagi sa mga magulang ko. Matatanda na rin kasi ang mga magulang ko, lagpas 60 years old na sila. At wala na akong ibang hangad, kundi ang makasama pa sila sa mga huling taon ng kanilang buhay. Lahat ng gusto nila ay binigay ko. At para maibigay ko lahat ng hiling nila, lalo na yung mga material na bagay, nagsumikap talaga ako sa trabaho. Hindi ko hinayaan na mabakante ako lalo't yun lang ang solusyon para mabigyan ko sila ng mga bagay na hindi nila nakuha noong kabataan nila. Kaya lang ay hindi ko rin nasulit ang pag-aabot ng lahat ng kailangan nila. Dahil isang araw ay inatake sa puso ang tatay ko. Lugmok ako noon at hindi halos makausap. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mawala agad ng tatay ko. Kailangan kong maging matatag pa rin sa kabila ng mabilis na pagkawala ng tatay ko dahil meron pa akong nanay na umaasa sa akin. Si Nanay Maria. Nakita ko kung gaano siya naapektuhan sa pagkamatay ng tatay ko. Halos hindi na siya umimik lalo na noong nailibing na si tatay. Lagi lamang itong tumatambay sa maliit na kwartong pahingahan ni tatay. Dating opisina yon ni tatay noong naging barangay kagawad siya. At noong nag-retire na siya ay ginagamit pa rin niya ang kwartong yon bilang pahingahan lalo na tuwing pagkatapos kumain sa tanghali at ilang oras bago matulog. Paboritong lugar yon ni tatay. Kaya doon tumatambay si nanay mula noong nailibing na ang aming padre di pamilya. Napakasakit na makitang malungkot na nakaupong mag-isa roon si nanay. Kaya isang araw ay nilapitan ko siya para sabihin ang plano ko. Nay? Anthony, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Kanina pa kasi kita hinahanap. Akala ko lumabas ka ng bahay. Alam mo namang hindi ako palalabas. Sa kahapon na rin ayaw kong abutan ng dilim sa daan. Dati naman lagi kayong lumalabas ng ganitong oras para maglakad-lakad sa plaza. Noon lang yon, nung nabubuhay pa ang tatay mo. Pwede pa rin naman nating gawing dalawa yon. Gusto nyo ba maglakad ngayon doon? Matagal pa naman bago dumilim. Hindi na. Gusto ko lang maamoy kahit konti ang tatay mo. Kahit papano, mayroon pa ring natitirang amoy mula sa pabango niya. Alam mo anak, ayaw na ayaw ko talaga yung amoy ng pabango ng tatay mo dati. Ang sangsang ng amoy, hindi ba? Pero ngayon, wala akong ibang gustong maamoy sa mundong ito, kundi ang pabango niya. Nakakatawa naman talaga ang buhay, ano? Siguro ayos na rin na hindi natin maamoy ang pabango ni tatay para mas mabilis na natin siya makalimutan. Hindi natin pwedeng kalimutan ang tatay mo. Mali lang po atang pagkakasabi ko, pasensya po. Ang ibig ko lang pong sabihin, mas magiging madali na makamove on tayo sa pagkamatay ni tatay kapag mababawasan yung bakas niya rito sa bahay.
Parang hindi ko naman kaya yan, Anthony. Gusto kong manatiling buhay ang alaala ng tatay mo sa bahay na ito. Iyon na lang ang meron tayo. Ayoko lang kasi makita na lagi kayong malungkot at namimiss si tatay. Kasi kahit ako nahihirapan. Doble pa nga dahil wala na si tatay tapos hindi ko na ulit nakikita yung dating sigla nyo. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko pa lang siguro kasi matanggap na iniwan na tayo ng tatay mo. Parang kahapon lang kasi kasama natin siya. Parang nakikita ko pa kung paano mo siya pagsabihan kapag nasusobrahan sa sigarilyo niya. Natatawa na nga lang ako sa inyong mag-ama eh. Hindi ko alam kung sinong kakampihan sa inyo kasi pareho kayong matampuhin. Naalala ko nga rin po kung paano nyo siya sinusuyo pagkatapos nyo siyang sawayin dahil sa sobrang pagkain ng karne o kahit sa pagsusugal dyan sa kanto. Ang tatay talaga kahit kailan. Piso lang naman daw yung pinansusugal niya. Dapat daw hindi tayo magalit kasi napulot lang naman daw niya yung piso. Sinungaling ang tatay mo. 5 piso ang madalas niyang pinansusugal at kinukuha niya yun sa baso riyan sa altar. Pati pera ng santo pinansusugal niya. Sa langit na siguro siya mapagsasabihan tungkol dyan sa pagsusugal niya. Nako, mamimiss ni tatay yung makahawak ng piso o 5 piso sa sugalan. Ang Arturo ko. Kahit matigas ang ulo ng tatay mo, mahal na mahal ko yun. At nakita ko naman po yun. At sana alam niya yun kung nasaan man siyang panig ng langit ngayon. Nay, O ano yon? sana wag niyong masamain tong plano ko. Naisip ko lang kasi na buhayin muli tong opisina ni tatay. Lalagyan ba natin ng dekorasyon? Paano? Walang magiging dekorasyon, Nay. Pero bala kong ipaupat tong opisina ni tatay. Gagawing tipikal na kwarto para may tatao pa rin. Sa tingin nyo, Paano ang gamit ng tatay mo? pwede nating paghatian. Merong ilalagay sa kwarto ko at sa kwarto nyo para hindi pa rin natin ramdam na nawala si tatay kapag nasa tabi lang natin yung mga gamit niya. Sa tingin nyo? Gusto ko yung naisip mo. At meron akong pwedeng ipasok dito para umupa. Matagal ko na siyang kilala. Ang bilis ah! Maganda nga na matagal nyo nang kakilala para madaling mapagkatiwalaan tsaka para nakakasama nyo rin dito lalo kapag nasa trabaho ako. Sino po ba yan? Si Bebang bakla. Kababata namin ng tatay mo. Nakita ko siya bago mamatay ang tatay mo. Naghahanap nga siya ng matutuluyan eh. Bebang bakla? Parang pamilyar. Oo, nakakasama na natin siya nung bata ka pa lang. Kaya lang lumipat kasi siya sa Cebu eh. Pero ngayon, nakabalik na ulit siya rito sa atin. Mabait yun. Ay teka, tatawagan ko na siya. Bebang bakla. Oo, bigla ko siyang naalala. Pero bata pa lamang kasi ako noong huli ko siyang nakasama. Kaya wala akong masyadong naging alaala sa kanya. Si nanay na nga lang ang nagkwento na si Bebang daw ang pinakamalapit niyang kaibigan. Palibase kay edad lamang nila ni tatay at nakakasundo pa raw niya sa maraming bagay. Nakita ko kung gaano kasaya ang mukha ni nanay nung binanggit niya ang pangalan ni Bebang. Kahit na hindi ako komportable na magpatira ng bakla sa bahay namin, pumayag pa rin ako para muli kong masilayan ang ngiti ni nanay. Mabilis lang na nakausap ni nanay si Bebang at napapayag na nga niyang tumira ito sa bahay namin. Nakiusap si nanay na huwag mahala ng upa dahil nagsisimula pa lang daw ulit sa buhay itong si Bebang. Pumayag na rin ako dahil ang totoong habol ko lang naman noon ay may makasama si nanay habang wala ako. Pagkatapos noon ay masayang nagkwento si nanay tungkol sa kanilang dalawa ni Bebang. Habang doon kami sa loob ng dating opisina ni tatay, panay ang bida ni nanay kay Bebang. Nalaman ko na madiskarte sa buhay si Bebang. Wala siyang trabahong permanente tulad ng iba na nagtatrabaho sa mga opisina. Pero nakayanan niyang magkaroon ng sapat na pera sa mga pa-extra niya. Nasabi rin ni nanay na habi nitong gumawa ng kwintas na sampagita at ipinamimigay niya yon sa mga mahahalagang tao sa buhay niya. Lalo kapag nararamdaman niyang kailangan nila ng bango ng sampagita para muling sumaya. Naniniwala raw kasi si Bebang na ang bango ng sampagita ay pinasadya ng Diyos.
para makalimutan mo panandalian ng problema at lungkot na iniisip mo. Turo raw yon sa kanya ng lola niya at nakagawian na niya yon hanggang sa kanyang pagtanda. Sabi nga rin ni nanay, nagbibigay din daw noon si Bebang ng sampagita sa kanilang dalawa ni tatay dahil napapadalas daw noon ang hindi nila pagkakaunawa ang mag-asawa. Naniniwala si nanay na ang bango ng sampagita ang siyang nakaayos sa relasyon nila ni tatay. Hindi ko man yon pinapaniwalaan. Pero kung yun naman ang nagbibigay ng magandang alaala kay nanay sa relasyon nila ni tatay, ay hahayaan ko na. Ngayon lang ulit ako tumawa ng ganito, Bebang. Ikaw talaga, huli mo pa rin ang kiliti ko. Halos hindi na ako makalakad pa uwi kanina. Nako, paghandaan mo na ang kabag mo sa mga susunod na araw. Hindi talaga kita titigilan ng patawanin hanggat hindi sumasama ang timpla ng tiyan mo. Gagapang ka talaga sa daan. Oh, nandito na pala si Anthony. Sakto lang ang uwi natin. Anak, andito na si Bebang. Hi, Anthony. Hi. Bebang na lang ang itawag mo sa akin. Kahit wag ng tita Bebang. Wala naman po akong balak tawagin kayong tita. Ay, suplado ha? May nagmana kay Arturo. Pero ang mga mata, kuwang-kuwa ang sayo, Maria. Sabi ko naman sa'yo, kung itsura lang ang basehan, parang ako lang ang gumawa riyan kay Anthony. Parang walang ambag si Arturo, maliban sa nakasanayang pagsusuplado ng anak kong yan. Huwag kang mag-alala, Anthony. Sanay ako sa mga suplado. Gusto ko pa nga mga ganyan kasi challenging. Charot. Nakita niyo naman po siguro ang kwarto niyo, no? Huwag mo na akong pinupo. Kasi hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Ano bang hindi? Tayo ang magkalapit ng edad, Bebang. Napakalayo ng edad mo sa anak ko. Ba't ambisyosa ka? Ito naman, sinasaktan pa ako. Hindi na lang umuo. Alam ko namang matanda na ako. Pero dapat kapag kaharap ko si Anthony, magmumukha lang kaming friends. Yung kwarto niyo pala, walang sariling banyo yon. Ayos lang po ba? Ilang hakbang lang naman sa kaliwa at banyo na. Ayos lang yon. May baon naman akong dilaw na arenola. Pwede kayo makigamit kapag nagkatamaran ng lumakad papunta sa banyo. Ikaw talaga, Bebang. Nagawa mo pang ibida ang dilaw na arinola mo sa anak ko. Ang panghi pa naman nun. Hoy, hindi yun mapanghe ha. Binababaran ko yun ng pinakulo ang sampagita tuwing pagkatapos gamitin, no? Yung renta pala tuwing katapusan. Napag-usapan niyo naman ni nanay kung magkano lang ang bayad, hindi po ba? Libre ng kuryente at tubig. Basta tutulungan niyo lang din si nanay na maglinis dito sa bahay paminsan-minsan. Alam mo, Anthony, parang ramdam ko na ang cold mo sa akin. Parang ayaw mo akong patirahin dito. Parang lugi ka ba sa renta? Pagod lang ako sa trabaho. Biyernes po kasi ngayon at napasabak pa sa matinding traffic kanina. Babawi na lang ako sa kwentuhan sa susunod. Maganda yan. Gusto talaga kitang makakwentuhan. Alam mo bang nasa pitaka ko pa ang picture nyo ng nanay mo? Naitago mo pa pala ang picture namin ni Anthony? Akala ko'y naiwala mo na. May pagkaburara ka kasi sa gamit. Burara ako pero dalawang bagay ang hindi ko hayaang mawala sa akin. Ang dilaw na arenola at ang picture nyong dalawa. Pwede na kayong umikot-ikot dito sa bahay para makabisa nyo na. Papasok lang ako sa kwarto ko para makapagpahinga na. Si nanay na lang po bahala sa inyo. Ayaw mo ba munang makipagkwentuhan sa amin ni Bebang? May binili kaming sapin-sapin dyan sa kanto kanina. Pagsaluhan natin bago ka matulog. Hindi na po, Nay. Nakakain na rin ako kanina ng mani at chicharon habang nasa daan. Kailangan ko na rin kasing magpahinga. Sumasakit na kasi ang ulo ko dahil sa init. O sige, magpahinga ka na, Anthony. Ang nanay mo na ang bahala sa akin. Ito nga pala ang sampagita. Oh, isabit mo sa bandang ulunan mo. Makakatulong ang bango niyan para mawala ang sakit ng ulo mo. Ayos ah. Pangpabango ng arenola, pangpawala pa ng sakit ng ulo. Hindi mo alam kung gaano ka-effective ang sampagita sa lahat ng bagay. Hayaan mo, papatunayan ko sa'yo. Sa mga susunod na araw na kakailanganin mo, aabutan kita lagi.
Matamis ang naging ngiti ni Bebang habang inaabot sa akin ang kwintas ng sampagita. Napilitan akong tanggapin yon dahil nga nakatingin na rin sa akin si nanay at parang nakikiusap na huwag ko yung tanggihan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong pumasok sa kwarto. Pagkapasok ko at agad kong binasura ang sampagita at nilayo pa yon sa akin para hindi ko maamoy. Hindi ako natutuwa sa amoy ng sampagita pero mas lalong hindi ako natutuwa kay Bebang. Alam kong naramdaman naman niya na hindi ko siya gusto. Hindi ako magaling magtago ng emosyon o nararamdaman ko kapag kaharap ko ang isang tao. Kapag ayaw ko sa iyo, makikita mo yon sa mga mata ko. Kaya lang ay kailangan ko siyang pakisamahan dahil kaibigan siya ni nanay at nakikita kong napapasaya niya ang nagluluksa kong ina. Titiisin ko na lamang ang lahat alang-alang sa reyna ng aming tahanan. Mabigat kasi talaga ang loob ko kay Bebang dahil bukod sa masyado siyang madaldal ay dahil may issue rin ako sa mga bakla. Huwag niyo sana akong husgahan pero may nangyari kasi noon na hindi ko makalimutan. At bumabalik yon sa aking alaala kapag nakikita ko si Bebang. Nakadagdag pa ang mga tingin niya sa akin na parang nang-aakit at naglalandi. Ayaw ko noon at hindi ako komportable. Kaya nga mabilis akong nagpaalam na pumasok na sa kwarto dahil pakiramdam ko. Pinagnanasaan ako ng kaibigan ng nanay ko. Sa mga sumunod ngang araw ay sinubukan kong iwasan siya para hindi ko makita ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ko alam kung malisyoso ba ako sadyang may bubog lang ako sa nakaraan. Pero sa tuwing nakakaharap ko ang baklang si Bebang, hindi ko mapigilang makaramdam ng galit at pagkailang. May something kay Bebang na hindi ko magustuhan. Hindi ko naman yon sinabi kay nanay dahil ayaw ko namang malungkot siyang muli. Kaya susubukan kong pakalmahin ang nanghuhusga kong utak alang-alang sa aking ina. Noong nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo ay madalas na akong lapitan ng mga bakla. Lagi nila akong hinaharot dahil ako raw ang tipo nila. Natatakot ako noon sa kanila, lalo't pinipilit nila noon ang sarili nila sa akin. Parang pakiramdam ko ay inaabuso nila ako. Sa tuwing ginagawa nila yon, ang dami rin nilang inaabot sa akin ng mga regalo na madalas ay tinatanggihan ko o tinatapon kapag hindi sila nakatingin. Ako nga ang binansagang baby ng mga bakla sa aming campus. Hindi yun nakakatuwa para sa akin lalo't madalas akong natutukso ng mga kaibigan ko dahil doon. Kaya ang bilis lang mag-init ng ulo ko sa tuwing nakikita ko sila. Kahit nga yung mga padaan-daan lang, ay naiinis pa rin ako dahil naaalala ko kung gaano naging pasakit para sa akin ang kolehiyo ko dahil sa kanila. Parang parte na ng buhay ko ang makasalamuha sila. Hindi ko alam kung bakit naging ganon ang sitwasyon ko. At sa pagdating nga ni Bebang sa buhay namin ni nanay, parang nauulit na naman ang pangyayaring yon sa akin noong kolehiyo pa lamang ako. Hindi ko magawang ikwento yon kay nanay at lalong-lalo na kay Bebang dahil alam kong mas kakampihan niya ang mga kabaro niya kesa sa akin. Pinilit ko na kasing ibaon yon sa limot dahil nga matagal na rin naman yon, Papa Dudut. Kaya lang, noong nagpakita si Bebang sa akin, doon ko na-realize na hindi pa pala ako handang makisalamuha sa mga katulad niya. Sinubukan ko naman siyang iwasan pero mahirap kapag nasa isang bahay kayo. Araw-araw at oras-oras ay nakikita mo siya. Wala kang takas talaga. Tulad na lamang noong isang umaga, nadatnang ko siyang naghahanda ng almusal para sa amin. At ikaw lang ang aking kakantahan. Oh, Anthony! Gising ka na pala. Good morning sa'yo, handsome. Asan si nanay?
Lumabas saglit, bumili ng arnibal. Balak daw niyang gumawa ng taho na merienda natin mamaya. Umaupo ka na riyan. Nagluto ako ng jumbo hotdog at bilog na itlog. Hindi muna ako kakain. Parang busog pa ako mula kagabi. Maglalakad muna ako sa plaza. Naku, kumain ka pa rin. Magtatampo ang nanay mo kapag hindi ka kumain. Siya ang nag-request na ito ang iluto ko sa almusal. Kasi sabi niya, mahilig ka raw sa hotdog at itlog. Tama ba? Hindi naman masyado. OA lang ang pagkakasabi ni nanay. Magkakape na lang ako. Huwag mo na ako ipaganda ng almusal. Sa inyo na lang yan ni nanay. O sige, bahala ka. Sayang lang tong hotdog na niluto ko. Naparami pa naman ako ng luto. Hindi ka naman kasi nagtatanong kung gusto ko bang kumain o hindi. Anong oras ba makakabalik si nanay? Kanina pa ba siya lumabas? Pabalik na rin siguro yun. Baka hinarang pa ng mga tsismosa dyan sa daan. Alam mo naman ng mga marites na kapitbahay nyo. Laging ina-update ang nanay mo sa mga latest chismis. Okay. Day off mo pala, no? Yup. Teka, kanina pa kita dinadaldal. Hindi pa pala kita nasasalukan ng kape. Kukuha lang ako ng tasa. Ako nang bahala sa kape ko, Bebang. Tinatansya ko lang muna ang sarili ko. Kakabangon ko pa lang kasi. Hayaan mo lang ako. Parehas talaga kayo ng tatay mong si Arturo. Suplado lagi tuwing kakabangon lang sa umaga. Hindi naman ako ganito palagi. Ngayon lang. Dahil ba sa akin? Mukha naman. May ginawa pala akong sampagita ice cream kagabi. Wala namang lasang sampagita yun. Pero amoy lang ang meron. Masarap. Dinamihan ko ng gatas. Gusto mo ba? Sampagita ice cream sa almusal? Pass. Pwede mo namang kainin na lang pag magmemeryenda pagkatapos ng pananghalian. Mukhang mainit mamaya. Sakto ang ice cream. Hindi ako kumakain ng ice cream kahit mainit. Pero alam mo, pwede mo ring ihalo ang sampagita ice cream sa kaping barako. May tawag dun eh. Nakalimutan ko na, pero pang sosyal nga raw yun. Nakatikim na ako nun sa dati kong boss. Masarap naman. Baka lang kako magustuhan mo. Huwag mo nang ipilit sa akin yung mga gusto mo. Magkaiba tayo. Gusto ko lang namang makipagkwentuhan sa'yo. Napapansin ko kasi mula nung dumating ako rito, halos ayaw mo nang lumabas ng kwarto para lang maiwasan ako. Asan na ba kasi si nanay? Natuyo na ba yung mga sampagita na binigay ko sa'yo? Di ko alam. Baka. Sige, gagawa na lang ulit ako ng bago bukas. Pupunta kami ng nanay mo sa San Pedro, Laguna para kumuha ng sampagita. Huwag mo nang isama si nanay sa mga paganyan mo. Matanda na siya. Baka mahirapan siya sa biyahe. Naku, malakas pa rin kami ng nanay mo, no? Ako nga kahit ganito na ang edad ko, nakakalakad pa ako ng ilang kilometro. Wala naman akong pakialam sa'yo. Kay nanay ako nag-aalala. Ang sakit naman, pero tama ka nga. Hindi nga siguro kami magkasing tuhod ng nanay mo. Meron pa ata akong natitirang isang kwintas ng sampagita sa kwarto ko. Yun na lang muna ang gamitin mo. Ayoko nga na sampagita. Bakit ba mapilit ka? Akala ko kasi nagustuhan mo. Kasi tinatanggap mo naman lahat ng inaabot ko. Tinatanggap ko para matapos na lang yung usapan. Tsaka para hindi sumama ang loob ng nanay ko. Hindi ko alam kung bakit ang bilis lang naubos ng pasensya ko ng mga oras na yon. Siguro'y tama nga si Bebang. Katulad ko si tatay na bugnutin sa umaga. O sadyang dahil lang yon kay Bebang. Noong nakaharap ko kasi siya at nagpatuloy siya sa pagsasalita, bigla akong nanginig at biglang may naalala. Naalala ko minsan ang baklang kaklase ko na nakasama ko sa isang group project ay ginawan ako ng hindi maganda. Nasa bahay nila kami para doon gawin ang project namin sa school. Inabot kami ng madaling araw sa paghahabol para sa deadline. Dahil nga hindi ako sanay magpuyat kaya sumakit ng malala ang ulo ko. Sinabi niyang umidlip muna ako sa kwarto niya at sila muna ang bahala sa pagtapos ng project namin. Agad naman akong pumayag dahil malala na ang sakit ng ulo ko. Humiga ako kaagad sa kama niya at makalipas ang ilang minuto ay nakaramdam na lamang ako na may pumasok din sa kwarto. Pumasok ang baklang kaklase ko.
Hindi ko naman inisip na may gagawin siyang hindi maganda sa akin. Kwarto naman niya yon at baka naman kasi may kukunin lamang siya. Nakapikit lang ako noon pero nakikiramdam pa rin ako. Akala niya siguro ay tulog na ako noon dahil bigla niyang hinawakan ang maselang parte ng katawan ko. Hindi ako nakagalaw dala ng pagkabigla at takot. Matagal niyang hinawakan ang parte kong yon. At hindi pa sana siya titigil kung hindi lang biglang kumatok ang isa naming kaklase para tawagin siya. Dahil nagkaroon ng problema sa banyo nila. Mabuti na lang at parang niligtas ako ng anghel ko ng mga pagkakataong yon. Hindi ko na muling kinausap ang baklang yon. Pero hindi ko pinahalata sa kanya na alam ko ang ginawa niya sa akin. Buong akala kasi niya ay tulog ako at hindi ko naramdaman ang paghawak niya. At hindi niya alam, hanggang ngayon ay parang ramdam ko pa rin ang kababuyan niya sa akin. Sino yan? Ako to, anak. Pagbuksan mo naman ako ng pinto. Nay, bakit po? Pwede bang pumasok dito sa kwarto mo? Oo naman po, pasok kayo. Nakausap ko kanina si Bebang. Doon daw muna siya matutulog sa kaibigan niya. Ah, okay. Anak, may problema ka ba kay Bebang? Ha? Bakit naman ganyan ang tanong mo sa akin, Nay? Nasabi sa akin ni Bebang. Sobra naman palang pagiging sumbongera niya. Ay hindi siya nagsumbong. Napansin ko na parang aligaga siya at malungkot. Kaya kinausap ko. Nalaman ko na natatakot siya sa'yo dahil sa inasta mo kaninang umaga nung wala ako. Ang kulit kasi niya. Pinipilit niya akong kumain ng almusal. Tapos pinipilit pa niya akong bigyan ng sampagita. Panglalambing lang naman niya ang sampagita. Nasabi ko naman sa'yo yun, di ba? Kapag napapansin niya na hindi maganda ang timpla ng ugali ng kaharap niya, binibigyan talaga niya ng sampagita para umaliwalas ang mukha. Ayoko naman kasing masamain yung binibigyan niya sampagita. Kaya lang sobrang kulit na niya eh. Kakagising ko lang tapos tatadda rin niya ako ng kadaldalan niya. Nagmamagandang loob lang naman siya eh. Wala kasi kayo kanina eh. Kaya hindi niyo nakita kung paano niya ako kulitin. Kahit wala ako kanina, may napansin akong kakaiba sa'yo mula nang tumira rito si Bebang. Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Hindi mo siya matignan sa tuwing nakakasalubong mo siya kapag magbabanyo ka. Ayaw mo ring makisabay sa aming kumain. Pati ba ako ay madadamay sa kung anumang galit na nararamdaman mo kay Bebang? Makikisabay na akong kumain sa inyo sa susunod para matapos na tong issue. Hindi lang naman yung pagsabay sa pagkain, anak. Iba talaga ang trato mo kay Bebang. Ayaw mo bang tumira siya rito? Yung totoo. Siguro oo. Hindi lang kasi ako komportable sa mga tingin niya sa akin. Parang nababastusan ako sa mga tingin niya. Alam mo bang may problema sa mata si Bebang? Problema sa mata? Ay mukhang hindi mo pa nga alam. Ganun lang talaga makatingin yon dahil halos wala na siyang makita. Hindi na nadadaan sa salamin ng problema niya sa mata. Mukha lang normal ang mga mata niya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin dati? Naiilang kasi siyang ipagsabi ang tungkol sa mga mata niya. Pakiramdam niya mahina ang tingin sa kanya ng mga tao kapag nalalaman ang tungkol doon. O wag mong sasabihin sa kanya na alam mo na ha? Magtatampo yun sa akin. Bilin pa naman niya na wag kong ipapaalam sa'yo. Kaso, napag-iisipan mo ng hindi maganda ang mga tingin niya, kaya kailangan ko na tuloy sabihin. Nakakahiya naman pala na napag-isipan ko pa siya ng masama dahil sa mga tingin niya. Akala ko kasi pinagnanasaan niya ako. Anak, hindi ganoon si Bebang. Kahit bakla yun, hindi siya pumapatol sa kahit na sinong lalaki. Ramdam lang niyang pagiging pusong babae. Pero ni minsan, hindi siya nagkaroon ng interes na pumatol sa lalaki. Pakiramdam daw kasi niya kasalanan yun sa Diyos. Kahit ilang beses kong sinasabi sa kanya na wala namang kaso, pero siya tong may paninindigan na huwag makipagrelasyon sa lalaki. Nakipagrelasyon ba siya sa babae? Ay mas lalong hindi. Sapat na sa kanya na siya lang mag-isa. Masaya naman siya sa buhay niya. Kaya anak, sana pagkatapos nito, maging ayos na kayo. Maniwala ka, walang masamang tinapay kay Bebang. Bilang matagal na niyang kaibigan at bilang nanay mo, alam kong hindi ka mapapahama kung makikipaglapit ka sa kanya. Susubukan ko po. Yan lang naman ang gusto kong marinig sa'yo. Oo siya,
magpahinga ka na riyan at alam kong maaga pa ang pasok mo. Sasabay ako sa iyo paalis bukas at mamamalengke rin ako. O siya, good night anak. Good night, Nay. Pagkalabas ni nanay ng kwarto, agad kong sinarado ang pinto. Napatingin ako sa basurahan malapit sa pintuan at nakita ko roon ang natuyo ng sampagita na ibinigay ni Bebang. Sa tuwing nag-aabot siya sa akin ng sampagita, sinisigurado kong diretso yon sa basurahan. Nang mga oras na yon ay nakonsensya ako dahil sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Tinakpan ko na lamang agad ang basurahan para makabawas sa nararamdaman kong guilt. Hindi ako kaagad nakatulog. Panay ang lipad ng isipan ko sa naging interaksyon namin ni Bebang. Nakaramdam ako ng awa sa kanya sa sitwasyon niya. Pero hindi ibig sabihin noon ay buo na ang tiwala ko sa kanya. Ayoko pa rin basta-bastang magtiwala dahil sa mga napapansin kong galaw niya at base na rin siyempre sa mga naranasan ko noon sa mga katulad niya. Maya-maya pa ay napagod na rin ang isipan ko at hinila na ako ng antok. Sa pagkakatulog ko ay dinalaw ako ng isang panaginip. Isang panaginip kung saan ay kasama ko raw si Bebang. Magkahawak daw kami ng kamay at naglalakad kung saan. Panay daw ang haplos niya sa akin at wala akong magawa. Ramdam ko noon ng takot pero hindi ko magawang umalis sa pagkakahawak sa kanya. Para raw niya akong ginayuma at kahit ayokong kahawak kamay siya, ay para bang dumikit na ang balat ko sa kanya. Sa isip ko ay panay ang sigaw ko lalo na kapag nakikita ko ang kakaibang tingin at ngiti niya sa akin. Hanggang sa bigla na lang akong magising dahil sa pagyugyog ni nanay sa akin. Binabangungot daw ako at agad na pumunta si nanay sa kwarto para gisingin ako. Niyakap ko si nanay dala ng matinding takot. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Panay ang tanong niya kung ano ba ang napanaginipan ko pero hindi ko magawang sabihin sa kanya. Sinabi ko na lamang na parang may dumadagan sa dibdib ko. Sinamahan na lamang ako ni nanay na magdasal para hindi na maulit ang napanaginipan ko. Pagkatapos noon ay iniwan na ako ni nanay sa kwarto at bumalik na kaming muli sa pagtulog. Pero hindi ko na maipikit ang mga mata ko sa takot na baka kapag ginawa ko yon, makita kong muli si Bebang papadudot. Hindi ko man gustong makasama sa bahay si Bebang. Wala naman akong magawa, papadudot. Nakakontrata rin kasi siya sa amin ng 1 taon. Bukod doon ay talagang malapit sila sa isa't isa ni nanay. Mabilis magtampo si nanay kapag hindi ko pinapakita ng maayos si Bebang. Lagi kaming tinitingnan ni nanay sa tuwing nakikita niyang nasa isang area lamang kaming dalawa ni Bebang. Parang binabantayan ako lagi ni nanay para hindi makagawa ng masama sa kaibigan niyang bakla. Kaya imbes na maiparamdam ko kay Bebang na hindi ako komportable sa kanya, hindi ko tuloy magawa. Pero mabuti na rin yon dahil baka makatulong nga yon para maging maayos na rin kaming dalawa. Ang laki talaga ng impact ni Bebang sa pag-move on ni nanay sa pagkamatay ni tatay. Muli ko na naman siyang nakitang masaya at lumalabas ng bahay. Sa tulong lamang yon ni Bebang, doon ko naintindihan na mahal ni nanay ang kanyang kaibigang bakla. Ganon nga siguro talaga kalalim ang pinagsamahan nilang dalawa. Gumaan din ang pamimigat ng bulsa ko dahil sa bayarin dahil malaking tulong ang upa ni Bebang sa amin. Bukod pa roon ay madalas din ay siya na ang bumibili ng hapunan namin kahit na hindi sabihin. Kapag siya ang bumibili ng pagkain namin ay hindi na lang din ako kumakain. Baka kasi magamit sa akin yon balang araw. Ayoko pa naman yung sinusumbat sa akin ang mga tulong nila. Minsan nga kapag malaki rin ang kita niya sa mga sideline niya, binibilhan niya ako ng mga pwede kong magamit tulad ng deodorant, hair wax, medyas o shampoo. Kahit sabihin kong wag na niyang gawin yon dahil kaya ko namang bumili.
Pero mapilit siya at sinasali pa rin niya yon sa listahan niya ng bibilihin. Sinabi ni nanay na hayaan ko na lang dahil mahilig lang daw talaga si Bebang na bumili ng gamit para sa mga malalapit sa kanya. Nagpasalamat na lang din ako kay Bebang, siguro iparaan nga talaga niya yon para umamo ako sa kanya. Pero kahit ganun pa man, lagi ko pa ring binabantayan ang sarili ko kapag nasa paligid siya. Mahirap na, hindi pa buo ang tiwala ko sa kanya. Ang sakit na ng tiyan ko katatawa, Bebang. Tama na nga. Huwag mo na akong patawanin. Naririnig na ako ng kapitbahay. Baka akala nila'y sinasapian na ako ng masamang espiritu. Itawa mo lang yan, Maria. Hayaan mo ang mga makakarinig para mabilis kang matunawan. 2 araw ka ng constipated eh. Eh ikaw naman kasi, puro karne ang pinapalamon mo sa akin. Bukas, gulay naman ang ilibre mong hapunan sa amin. Mas gusto ko yon. Tumigil ka nga. Kalabasa o patatas lang naman ang gulay na kaya mong kainin. Mapagpanggap. O Anthony, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Nag-fishball lang kami ng katrabaho ko, Nay. Baka hindi na rin ako makasabay sa inyo na kumain ng hapunan. Naparami yung sausaw ko ng fishball. Kumain na rin kami ng nanay mo. May kutob na kasi kami na hindi ka ulit sasabay sa amin. Tama nga ang hula namin. Oh, Maria, pwede na tayong manghula sa Quiapo. Pero kung gusto mo pang kumain, andun sa mesa yung ulam. Pork chop at hotdog. Busog pa kasi talaga ako. Kahit nga tubig, di nakasya sa tiyan ko eh. Sige po, mauna na ako sa kwarto. Aayusin ko pa pala yung mga damit ko sa cabinet. Inaayos na namin kanina ni Bebang, pati yung ibang gamit mo na nakakalat. Pumasok po kayo sa kwarto ko? Eh, huwag kang magalit ha. Wala lang kasi kaming magawa ni Bebang kanina. Lalabas sana kami para mamasyal, pero biglang umulan kaya tinamad na kami. Kaya sinabay na lang namin sa paglilinis yung kwarto mo. Tinahi ko na rin pala yung mga brief mo. Huwag ka sanang magagalit ha. Galit kasi ako sa mga butas at hindi naalagaan na salwal. Bakit naman pati yun pinakailaman? Para tumibay pa yung mga brief mo, anak. Eh nagkukuripot ka pa naman pumili ng bagong brief. Pero personal na gamit ko kasi yun. Sabi naman sa inyo, huwag kayong papasok ng kwarto ko na walang paalam eh. Sa akin ka na lang magalit kasi ako naman tong nagpumilit kay Bebang. Siya pa nga tong nagsabi na huwag na naming pasukin ang kwarto mo. Huwag niyo na po siyang ipagtanggol, Nay. Parehas lang kayong mali rito. O edi sorry na. Huli na yon. Hindi na mauulit. Sana lang talaga. Sorry Anthony ha. Hindi naman masama ang intensyon namin. Ano pa bang magagawa ko? Eh ginalaw niyo na lahat ng brief ko. Ay, sige po. Papasok na ako sa kwarto ko para magpahinga. Anak, samahan mo muna kami rito ni Bebang sa sala. Ang tagal na kasi nung huli kitang nakasama eh. Wala ka namang pasok bukas, 'di ba? Oo nga Anthony. Nagsasawa na akong kakwentuhan tong nanay mo. Paulit-ulit na lang yung mga sinasabi. Huwag ka nang magpabunot ng uban sa akin bukas ha. Bakla ka talaga. Kailangan lang kitang siraan para pumayag na tong si Anthony na makimbanding sa akin. Sa susunod na lang. Gusto ko na kasi magpahinga. Please anak, minsan lang. Malapit na naman kasi ang birthday ng tatay mo at… Ay… Pero kung kailangan mo nang magpahinga, eh sige, okay lang. Sige na nga po. Ano bang gusto niyong pag-usapan natin? May girlfriend ka na ba? Parang masyado na atang personal kung yan ang gusto niyong pag-usapan. Tama yung tanong ni Bebang. Gusto ko ring malaman kung meron ka na bang nobya para naman maimbitahan namin dito. Paramihin natin ang dumadalaw dito sa bahay para mas lalong sumigla rito. Wala akong girlfriend, Nay. Baka boyfriend ang meron. Biro ba yan? Oo sana. Ang seryoso mo kasi masyado, Anthony. Nasisira ang cute face mo. Halika nga rito at mamasahihin kita. Huwag mo akong hawakan! Anthony! Kadiri kang bakla ka! Wala namang mali Huwag siya. mo akong hawakan sabi eh! Subukan mo lang talaga at makakatikim ka ng di maganda. Natulala si nanay at hindi malaman ang gagawin sa mga narinig nitong sinabi ko kay Bebang. Masyadong mataas ang emosyon ko ng mga oras na yon. Hindi na ako nakapagtimpi lalo na nung hinawakan na niya ang likod ko. Nakaramdam agad ako ng pandidiri at malakas na kabog sa dibdib.
Kahit si Bebang ay nagulat din at parang napahiya. Napansin kong namula ang mga pisngi niya at halos hindi na nga makatingin sa akin. Nagmadali akong pumasok sa kwarto pagkatapos ko siyang sigawan at pagbantaan. At bago pa ako mapagsabihan ni nanay, bago pa niya ako makumbinse na masyado akong malisyoso sa mga pinapakita at pinaparamdam sa akin ni Bebang. Hindi ko lang kasi makwento sa kanya kung bakit ganon kainit ang ulo ko sa mga bakla. Hindi nalaman ni nanay ang tungkol sa mga nangyari sa akin dati sa kamay ng mga baklang nakilala ko. Ayoko ring sabihin yon sa kanya dahil ayokong kaawaan niya. Ayoko rin sanang mabalikan pa ang madilim na nakaraan na yon. Pero parang inihaharap yung muli sa akin sa katauhan ni Bebang. Hindi ko pa pala naikwento, meron pa akong isang experience sa isang bakla. Professor ko siya nung kolehiyo. Hindi ako makapag-exam noon dahil wala akong permit. Hindi kasi ako nakapagbayad ng tuition dahil na ospital si tatay at nagamit ang sahod nito para sa pagpapagamot niya. Graduating student pa naman ako noon at hindi ako pwedeng ma-delay, lalo't finals na. Nakiusap ako sa professor kong bakla na kung pwedeng mag-promissory note na lamang ako. Nangako ako na babayaran ko ang tuition. Marami na akong naisip na pwede kong ibentang gamit noon para may pambayad para sa tuition ko. Pero alam kong kailangan ko ng kaunting oras para magawa yon. Kaya lang ay tinanggihan ng professor ko ang promissory letter dahil hindi nga rin talaga yon tinatanggap sa aming university lalo't finals na. Mangiyak-ngiyak ako noon at hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa bigla ko na lamang naramdaman na hinawakan ako ng professor ko sa maselang kong parte ng katawan. Hindi ako kaagad nakagalaw. Muli ay nanumbalik ang mga alaala ng mga baklang nag-take advantage sa akin noon. Mangiyak-ngiyak ako noon. Gusto ko lang tumakbo pero bigla niyang pinangako na kapag pumayag siyang hawakan lang, ang maselang parte ko ay siya na mismo ang magbabayad ng tuition ko para makapag-final exam na ako. Pikit mata akong pumayag at sa loob lang ng ilang minuto, pinagsamantalahan ako ng baklang professor ko. Huwag niyo akong istorbohin. Ayoko makipag-usap sa inyo. Anthony, pagbuksan mo na ako ng pinto. Huli na to. Hindi na kita kukulitin at iiwasan na kita sa mga susunod kung yun ang kailangan mo. Totohanin mo yan. Pangako. Ano pa bang kailangan mo? Mag-usap tayo. Walang sigawan, walang dirihan. Andito ako para makipag-ayos sa'yo. Wala akong gagawing masama sa'yo. Nag-aalangan akong papasukin ka rito sa kwarto. Wala akong tiwala sa'yo. Ayos lang. Dito na lang tayo sa pintuan mo mag-usap. Asan ang nanay? Tulog na. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong ipaalam sa kanya tong magiging pag-uusap natin, sige lang. Basta gusto ko, maplansya na tong gusot natin. Ayokong may samaan tayo ng loob dahil nasa iisang bubong lang tayo. Nagkamali nga ako na pinasilong ka sa bubong namin. Kung gusto mo akong umalis, pwede ko namang gawin. Bukas na bukas din. Kahit gustuhin ko man, ang nanay pa rin ang pipigil. Aminin na natin na masyadong malakas ang kapit mo sa nanay ko. Kaya hindi ka pwedeng umalis dito. Pero paano ang sitwasyon nating dalawa? Kaya mo pa ba akong sikmurain? Huwag ka lang paharang-harang sa daanan ko. Ayokong makita ang mukha mo. Kaya umiwas ka na lang palagi pag naririnig mo na ako. Ang imposible naman ang pinapagawa mo. Maliit lang ang bahay nyo at sa ayaw at sa gusto mo, magkakasalubong tayo. Gumawa ka ng paraan para hindi tayo magkasalubong. At ang nanay mo, sa tingin mo hindi siya makakahalata kung mag-iiwasan tayo? Anong gusto mong gawin ko? Tanggapin ka ng sapilitan? Ayoko nga sa'yo eh. Parang hindi na ikaw yung batang Anthony na naging paborito ako. Ewan ko lang kung naaalala mo pa, pero nung bata ka pa lang, lagi mo akong hinahanap sa mga magulang mo. Lagi mong inaabangan ang mga lobo na binibili ko sa luneta. Yung mga cake sa birthday mo, hindi mo na ba naaalala? Panunumbat ba yan? Magkano bang ginastos mo sa mga lobot cake? Babayaran ko na lang para hindi mo na magamit para konsensyahin ako. Hindi kita sinusumbatan.
At mas lalong hindi ko gagamitin ang mga laalang yon para konsensyahin ka. Lahat yon ginawa ko dahil para na kitang anak. Parang anak. Pero yung mga tingin at hawak mo sa akin, parang gusto mo akong pagnasaan. Ganun ba ang turing sa anak? Wala akong ganong intensyon. Yan ba ang tingin mo sa mga ginagawa ko? Pati ako kinikilabutan na ganyan ang iniisip mo sa akin. Hindi ko gagawin yan sa anak ng matalik kong kaibigan. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero may dignidad pa rin ako, Anthony. Minamanipula mo ako para maniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ako magtitiwala sa'yo kasi bakla ka. Salot ka. Bakit maramdam ko galit na galit ka sa pagiging bakla ko? Hindi lang sa'yo. Galit ako sa lahat ng baklang katulad mo. Mga mapagsamantala. Mga demonyo. Anthony, hindi lahat ng bakla masama. Saan ba nanggagaling yan? Katulad mo rin sila. Pagsasamantalahan ako sa mga panahong mahina ako. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa nila sa'yo? Sino sila? Sabihin mo sa akin at igaganti kita. Sinabi ko nang huwag. Huwag nila akong hawakan. Huwag nila akong akitin. Huwag. Hindi sila nakinig. Alam nila kung kailan ako mahina. Alam nila kung kailan wala akong magawa. Alam nila na ako yung pwedeng targetin kasi kaya kong manahimik. Nakahanap sila ng tiyempo para ituloy yung gusto nilang mangyari. Pero hindi naman dapat yun, di ba? Masama yun, di ba? Pero bakit ginawa pa rin? Bakit tinuloy pa rin? Anong ginawa ko para malasin ako sa kamay ng mga baklang demonyo na yun? Anthony, hindi ko alam na... Nakuha mo na ang sagot na kailangan mo. Alam mo na kung bakit galit ako sa iyo at sa mga katulad mo. Kasi sa paningin ko, pare-parehas lang kayo. Lalapain niyo ako dahil alam niyong mahina ako. Matapos kong sabihin kay Bebang ang lahat ay bigla akong nanghina. Hindi kinayang suportahan ng mga tuhod ko ang bumibigat na emosyon sa dibdib ko. Napaupo na lamang ako at napasandal sa pintuan. Doon ay paimpit akong umiyak at bigla naman akong sinalo ni Bebang. Sa unang pagkakataon ay hindi ko naramdaman na may pagnanasa ang mga hawak niya. Parang pakiramdam ko noon ay safe ako sa mga braso niya. Umiyak ako, umiyak siya. Hinayaan niyang mabasa ang mga braso niya sa mga luha ko. Hindi niya ako pinatahan. Hinayaan niya lamang na maubos ang sakit sa pamamagitan ng pag-iyak. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Parang yun lang ang kailangan ko noon para mawala kahit papaano ang nalalasahan kong pait sa kahapon. Pagkatapos noon ay nanatili kaming nakaupo sa sahig at nakasandal sa pintuan. Kinuwento ko sa kanya ng kusa ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ramdam ko ang galit sa mga mata ni Bebang kahit na hindi siya umiimik sa mga sinusumbong ko. Para akong nakahanap ng kakampi. Kahit sabihin pang kabaro niya ang gumawa sa akin ng masama. Madaling araw na nang matapos ang usapan namin. Doon na nagsimulang mawala ang galit at takot ko kay Bebang. Hindi naman pala siya katulad ng ibang bakla. Bago siya bumalik sa kwarto ay nagtanong siya kung handa ko na raw bang ipaalam kay nanay ang lahat. Umiling ako. Hindi pa ako handa sa magiging reaksyon ni nanay. Alam kong masasaktan siya at hindi pa man siya nakakabangon sa pagkamatay ni tatay. Kaya ayaw ko nang dagdagan pa ng panibagong magpapabigat sa kanyang mga paa. Tumango naman si Bebang at naintindihan niya ako. At pinangako sa akin na hindi niya ipagsasabi ang mga inamin ko sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na siya at sa unang pagkakataon ay hindi na ako natatakot matulog at managinip ng masama tungkol sa mga bakla. Lalo na kay Bebang. Naging magaan ang pagtulog ko. Kinabukasan pagising ko ay may nakasabit na kwintas ng sampagita sa doorknob ng pinto ko. Napangiti ako. Hindi na ako galit sa mga sampagita ni Bebang. Mabango na yon sa pang-amoy ko. Dahil siguro'y bumango na rin ang tingin ni Bebang sa paningin ko.
Mula nang naging komportable akong ipakita kay Bebang ang kahinaan ko, doon na kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Hindi niya ginamit ang kahinaan kong yon para mangsamantala. Yun naman ang kinatuwa ko sa kanya kaya mabilis lang gumaan ang loob ko sa kanya. Natuwa pa ako na hindi na niya kailanman binuksan ang topic tungkol sa past ko. Nirespeto niya ang kagustuhan kong kalimutan ang mga yon. Parang wala nga siyang nalaman, hindi siya naiilang sa akin. Pinaramdam niya na mas importante ang ngayon kesa sa nakaraan. Doon mas lalong tumaas ang respeto ko sa kanya. Hindi nga rin niya sinabi kay nanay ang lahat. Alam kong balang araw ay sasabihin ko rin yon sa nanay ko pero iniwasan kong sabihin yon. Sa mga panahong mahina rin siya. Alam kong bilang isang ina ay ikakagalit niya yon at baka hindi pa maging maganda ang gawin niya kapag nalaman niya ang lahat. Mabilis lang lumipas ang mga araw. Nakaisang taon na si Bebang sa bahay namin. Wala siyang palya sa pagbabayad ng upa, siya pa nga itong nagsabi na taasan ko na raw ang renta dahil masyadong mura ang pasa ko sa kanya. Pero hindi ko naman yon pinatos dahil para sa akin. Para na siyang pamilya. Kung kaya ko lang talaga baka hindi ko na siya pag-upahin pa. Lalo't marami na siyang naitulong sa bahay namin. Sa mga gawaing bahay pa lamang ay sulit na. Hindi rin kasi makapag-ayos si nanay sa bahay dahil humina agad ang mga buto niya. Mabuti na lamang at si Bebang kahit papaano ay batak pa rin sa pagtatrabaho kahit maliit na bagay sa kanya ang paglilinis at pagbubuhat ng mabibigat kahit matanda na ito. Hindi rin pumalya ang pagbili niya ng ulam namin isang beses sa isang araw. Kahit ilang beses ko na siyang pinigilan. Wala pa rin talaga. Sabi niya ay gano'n na raw siya dati pa, maski na sa mga dating inupahan niya. Anthony, nakagawa ka na ba ng kontrata sa renta ko rito? Para saan pa? Forever naman kitang i-renew dito. Hindi na kailangan. Para lang legal ang lahat. Para namang illegal na paupahan tong bahay namin. Gusto ko lang din maramdaman na isa akong strong and independent tenant. Charot. Sobra nga ang pagiging strong and independent mo eh. Bilib nga ako sa'yo. Lalo na yung mga kwento tukol sa'yo ni nanay nung mga bata pa lang kayo. Alin doon? Yung nangongolekta ako ng kaning baboy para ibenta sa mga may alagang baboy sa lugar namin? O baka nakwento ng nanay mo yung tungkol sa pagbabantay at paglilinis ko sa mga puntod tuwing huling linggo ng Oktubre? Uy, ngayon ko lang nalaman yan ah. Ang galing. Ano bang nakwento sa'yo ng nanay mo tungkol sa akin? Sabi niya sa akin, nangangatulong daw kayo sa tiyuhing mayaman ni tatay noon. Ang pangbayad daw sa inyo ay pudding at juice para may mabaon kayo sa eskwelang magkakapatid. Oo. Paminsan-minsan kapag masaya ang tiyuhin ng tatay mo, inaabutan naman niya kami ng konting barya. At minsan pag Pasko, binibigyan niya ako ng isang salop na bigas. Tapos kasama ka rin daw nag-aani ng palay tuwing Marso? Aba oo naman. Bata pa ako noon. Mga 14 o 15 ata ako nung naturuan ako mag-ani ng palay. Habang yung mga kaedaran ko nagsasaya dahil nga wala na silang pasok sa eskwela, ako naman ay nagpapapawi sa bukid. Sayang din kasi yung bayad na bigas at malagkit sa akin. Nagagamit namin yung malagkit para gumawa ng mga kakanin na binibenta namin sa bayan tuwing pista. O di naman kaya nagagamit namin tuwing mahal na araw. Bumibili kasi ang mga pari sa amin ng mga kakanin para ipakain sa mga kasali sa pabasa. Madiskarte talaga. Magiging madiskarte ka talaga kapag hindi ka nabiyayaan ng magaan na buhay. Hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral no? Hindi naman lahat para sa eskwela. Hindi ko naman sa sinasabing wag nang mag-aral dahil mahalaga pa rin na may natapos ka. Pero may mga katulad ko na hindi para riyan. Naging ayos naman ang buhay ko. Hindi man kasing rangya tulad ng iba ang buhay ko. Pero sapat na at hindi naman ako nagugutom. Tapos tuwing katapusan ng buwan, nakakapag-abot din ako ng tulong sa mga batang ulila na nasa pangangalaga ng mga madre sa probinsya namin. Alam mo, tumaas lalo ang tingin ko sa'yo.
Baka konting kwento mo pa sa mga pinagdaanan at mga kabutihan mo lumagpas na sa dulo ng universe na paghanga ko sa'yo. Kaya nga siguro wag ko na lang ikikwento ang lahat sa'yo para bastusin mo pa rin ako. Uy, hindi na yun mangyayari. Pinagsisisihan ko na nga yung pambabastos ko sa'yo noon kasi maayos ka naman pala talagang tao. Masyado lang ako mapanghusga. Hindi ka naman mapanghusga. Inabuso ka ng mga kauri ko. Kaya kung may lata ka ng galit sa kanila at sa akin mo ibubuhos, maiintindihan ko. Grabe ka talaga. Very understanding. Konti na lang, mafo-fall na ako sa'yo. Yan pa naman ang hanap ko sa isang karelasyon. Anong sabi mo? Sabi ko, konti na lang, mafo-fall na ako sa'yo. Kaya tipirin mo ang kabutihan mo sa akin kasi naku lang talaga. Bawiin mo yung sinabi mo. Ha? Bakit? Biro lang naman. Kaya totoo, biro. Huwag kang magkakamaling sabihin o isipin man lang yan. Ayos ka lang ba? Wala naman akong intensyong masama sa sinabi ko. Pinuri lang kita. Alam mo mabuti pa, umalis ka muna sa harapan ko. Baka hindi kita matansya at kung ano pang masabi ko sa'yo. Dali! Bebang! Sinabi ko nang umalis ka eh. Alis! Nabigla ako sa pagbabago ng mood ni Bebang dahil lang sa simpleng biro ko. Masyado na ba akong naging komportable sa kanya at hindi ko namalayan na nakaka-offend na para sa kanya ang biro ko. Hindi ko naman tototohanin ang naging biro kong yon. Lalaking lalaki ako at sigurado ako doon. Siguro minsan talaga ay hindi ko lang napag-iisipan ng tama ang sinasabi ko. Doon ako madalas napapahamak Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis magalit ni Bebang sa biro ko kilala ko pa naman siya bilang maunawain at maintindihing tao. Hindi ako kaagad umalis noon sa harapan niya kahit pinapaalis na niya ako. Gusto kong ipaliwanag na walang totoo roon sa sinabi ko. Pero pinagtulakan niya ako. Hanggang sa ako na rin mismo ang nahiya sa mga nangyari. Nagmadali akong pumasok sa kwarto at hindi ako noon lumabas hanggat alam kong nasa paligid lang si Bebang. Mula noon ay nagbago na ang turingan namin sa isa't isa. Nagbalik kami sa ilangan pero sa pagkakataong yun ay siya naman ang umiiwas. Gusto ko na siyang kausapin ulit para magkaayos na kami at namimiss ko na kasi yung mga usapan namin at tawanan. Lalo na kapag kasama namin si nanay. Nakakamiss din yung namamasyal kaming tatlo ni nanay tuwing wala akong pasok. Madalas nga ay libre ni Bebang ang lahat. Lahat yon ay hindi na namin nagagawa mula nung nagalit siya sa akin dahil sa pagbibiro ko. Hindi ko naman nagawang sabihin yon kay nanay. Pakiramdam ko naman ay nakakahalata na rin si nanay dahil hindi naman kami nag-uusap ni Bebang. Hindi lang umiimik si nanay pero alam kong nakakaramdam siya. Mabuti na lang kahit papaano ay hindi ako inusisa ni nanay tungkol doon kasi hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang naging biro ko na minasama naman ni Bebang. Hinayaan ko na lamang muna. Baka sa mga susunod na araw ay bumalik muli ang maayos na samahan namin ni Bebang. Pero habang hindi pa ay irerespeto ko ang kagustuhan niyang umiwas sa akin. Bebang, sa Lunes daw walang pasok si Anthony. Ano kaya kung lumabas tayong tatlo? Ang tagal na nung huling beses na namasyal tayo Nako, may racket ako sa Lunes. Ah, ganun ba? Sa day off na lang ni Anthony kaya? Alanganin din ako noon. May dadalawin ako Sino? Basta, nakilala ko rin sa isang racket. May iba ako. Masasamahan mo ba ako bukas na kumuha ng sampagita sa San Pedro, Laguna? Mag-aalay kasi ako ng sampagita sa simbahan sa linggo. Mas maganda kung kasama natin si Anthony na pumunta sa Laguna para kumuha ng sampagita, para may kasama tayong magbitbit pa uwi. Saka alam mo naman si Anthony, mahilig sa buko pie. Isabay na rin nating magmeryenda roon bago tayo bumalik. Huwag na nating istorboy ng anak mo. Busy yun sa buhay niya, tsaka para makapagpahinga rin. Lagi pa namang pagod yun sa trabaho. Kaya naman kung tayong dalawa lang ang lalakad, mas magiging mabilis pa. Bebang, may problema ba kayo ni Anthony? Ha?
Wala Ayoko lang istorboy ng anak mo sa mga personal kong lakad. Hindi naman ako tanga. Ang tagal ko nang napapansin na hindi kayo nag-iimikan ni Anthony. Hindi ko lang binabanggit kasi akala ko magkakaayos pa kayo. Pero mahigit 2 buwan na eh. Wala yun. Ganun naman talaga kami ng anak mo. Ano bang nangyari? Ay, biniro niya ako. Sabi niya, wag daw ako masyadong maunawain kasi yun daw ang tipo niyang makarelasyon. Sinabi niya yun? Ay, si Anthony talaga. Minsan hindi na pag-iisipan ng tama ang sinasabi. Kaya lagi siyang napapahamak eh. Alam ko namang wala siyang masamang ibig sabihin doon. Pero nailang kasi ako sa sinabi niyang yun. Bilang ama niya. Bilang totoong ama niya. Ay, Maria, dapat na ba nating sabihin sa kanya? Nasa tamang edad naman na siya para malaman ang totoo. Na ako ang tunay niyang ama at hindi si Arturo. Gusto ko na ring sabihin sa kanya. Kaya nga pinabalik kita rito sa Valenzuela para makuha ang loob niya at makaamin na tayo. Kaya lang, unang beses pa lang na nakasama mo ulit siya, mabigat na agad ang loob niya sa'yo. Napaatras tuloy ako sa plano. Tapos nagkaayos ulit kayo. Tinuring ka na niyang kaibigan. Ang saya niyong ang tignan eh. Mas lalo tuloy akong nag-alangan kasi paano kung masira na naman ang magandang samahan ninyo kapag nalaman na niya ang totoo. Naiintindihan kita. Pangit o maganda man ang sitwasyon, hindi ganun kadaling umamin. Hindi tayo makakasiguro kung matatanggap niya. Lalo na kapag nalaman niyang niloko natin ang tatay niyang si Arturo. Hindi niya yun matatanggap. Isang beses lang naman yun. Isang pagkakamali. Pero nagbunga ang pagkakamaling yun. Itago na lang natin habang buhay ang sikretong to. Tayong dalawa lang naman ang may alam. Hindi naman masama minsan na magsinungaling kung yun ang ikatatahimik ng lahat. Tama ka nga siguro. Mahigit 30 taon ko na rin namang itinago ang sikreto natin. Hindi na mahirap na ituloy pa to. Basta't makikisama ka. Huwag kang madudulas kahit anong mangyari. Paano kaya kung umalis na lang ako rito? Para makaiwas ako na madulas sa kanya. Ipagpatuloy mo na lang siguro ang pag-iwas sa kanya. Hindi mo naman kailangang umalis. Maigi na masubaybayan mo pa rin ang anak natin kahit hindi kanya makilala bilang tunay niyang ama. O kaya, kilalanin na lang din niya akong isang ina. Joke! Nagawa mo pang magbiro. Nasa problemadong sitwasyon na nga tayo. Kung hindi ako magbibiro, mas lalo lang ako masasaktan. Maria, mula nung nakasama ko ulit si Anthony, hindi mo alam kung gaano ko kagustong may pagsabi sa iba na may anak akong binata na mabait at mapagmahal sa magulang. Wala kang pagsasabihan na anak mo ko dahil hindi ikaw ang tatay ko. Anthony! Magpapaliwanag kami. Hindi niyo na kailangan magpaliwanag. Narinig ko na lahat. Hindi ko tanggap ang pagkatao mo noon at sana hindi na rin kita tinanggap ngayon. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa tatay mo. Isa ka pa, Nay. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong lokohin ng tatay para sa baklang to. Hindi namin yun sinadya. Biktima lang din kami. Ganyan naman lagi sinasabi ng mga tao nagloloko sa mga karelasyon nila. Puro hindi sinasadya. Mga pa-victim. Ito ang totoo, Anthony. May nakakilala kami ng nanay mo noon. Akala namin mga kaibigan sila. Pinagamit nila kami ng bawal na gamot nang hindi namin nalalaman. Hanggang sa pinaglaruan nila kami at pinilit na may mangyari sa amin ng nanay mo. Lahat na lang sisisihin nyo, no? Bakit hindi nyo magawang sisihin ang mga sarili nyo? Kayo ang nagdesisyong sumama sa mga ganong klaseng tao. Matagal na naming sinisisi ang mga sarili namin, anak. Kung alam mo lang talaga, nagkamali na kami noon at hindi naman na yun naulit. Iniwasan na namin ang mga taong yun, pero nagbunga nga ang pagkakamaling yun. Isa pala talaga akong pagkakamali. Ikaw ang pinakamagandang pagkakamali na meron ako, anak. Alam kong hindi magandang pakinggan, pero kinulayan mo ang buhay namin ng tatay mo. Kaya anak… Huwag mo ako matawag-tawag na anak. Dahil patay ng kinikilala kong tatay. Hindi ko na sila hinintay pa na kumbinsihin akong patawarin sila. Masyado kong galit noong mga oras na yon para pakinggan ang mga dahilan nila. Para sa akin ay sapat na lahat ng narinig ko sa kanila.
Siguro'y sinadya talaga ng tadhana na mapag-usapan nila ng biglaan ang katotohanan yon. At siguro'y sinadya din ng tadhana na umuwi ako ng maaga mula sa trabaho para mapakinggan lahat ng yon. Ilang araw akong hindi umuwi ng bahay sa sobrang sama ng loob. Hindi naman nila ako hinanap at hinayaan nila ako marahil ay para mapag-isa. At nang makauwi na ako ay nag-iwan ako ng sulat kay Bebang na pinapalayas ko na siya sa bahay namin ng tatay ko. Mabuti na lang at wala siyang pinirmahang kontrata sa pagrenta niya kaya madali ko siyang mapapatalsik anumang oras ko piliin. Nang malaman ng nanay ko ang tungkol doon, sinubukan niya akong pakiusapan. Hindi raw niya gustong magkasamaan kami ng loob ni Bebang lalo't magkadugo kami. Gusto ni nanay na patawarin ko na sila ni Bebang sa nangyari dahil wala naman daw may gusto noon. Alam nilang mali na nilihim nila yon sa kinikilala kong tatay pero masyado na raw kasi akong minahal ni tatay. Kaya natakot na rin si nanay na aminin ang totoo dahil ayaw niyang bawiin ang sayang nararamdaman ni tatay nang isinilang ako. Doon ako mas lalong nagalit dahil hanggang sa huling hininga ni tatay ay nagawa siyang pagtaguan ni nanay ng isang masakit na sikreto. Parang natraidor si tatay doon kahit sabihin pang ako ang bunga ng lahat ng yon. Umalis na si Bebang sa bahay. Ayoko nang makibalita kay nanay tungkol sa kanya. Alam kong nagkikita pa rin silang dalawa para subukang magplano kung ano ang gagawin sa akin. Tuwing Sabado ng umaga ay lagi pa rin pumupunta si Bebang sa bahay para magsabit ng sampagita sa doorknob ko. Pero hindi siya nagpapakita sa akin dahil sa takot. Ginagamit na naman niya ang sampagita para ayusin kung anumang gusot ang nagawa niya. Pero pasensya na. Hindi na yon gagana sa akin kahit ang pinakamabangong sampagita pa ang isabit niya sa pinto ko. Hindi yon makakaapekto sa desisyon kong tuluyan siyang burahin sa alaala ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Anthony. Masakit na pakiramdam ang mapagtaguan ng isang katotohanan na alam mong babago sa buhay mo. Isang katotohanan na pwedeng magbigay sana ng kaliwanagan sa mga katanungan mo. Pero hindi natin maiiwasan na may mga taong ititikom ang bibig pagdating sa pagbibigay sa iyo ng katotohanan. Dahil na rin sa takot na baka hindi mo yon maintindihan at makapagdulot ng espasyo sa pagitan ninyo. Pwede natin silang unawain kung kakayanin. Hindi naman kasi madaling magsabi ng totoo lalo na kung alam mong marami ang maapektuhan nito. Kaya lang, kaya mo bang tanggapin na hindi malaman yon? Anthony, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Masakit na malaman ang katotohanan lalo kung malaking bagay ang naisaalang-alang sa iyong sitwasyon. Hindi rin madaling magpatawad, alam ko, lalo't natagalan bago mo nalaman ang katotohanan. Sana balang araw kapag kaya mo na ay maintindihan mo kung bakit nila kinailangang gawin ang pagtatago. Mali man silang tunay sa ginawa nilang yon, pero may dahilan sila para roon. Hindi man madaling tanggapin sa parte mo pero iyon na ang nakamapa sa iyong pagkatao. Mas magiging madali ang lahat kung bibitawan ng galit. Hindi mo man kilalanin si Bebang bilang iyong ama, kilalanin mo na lamang siya bilang dahilan kung bakit mo nasisilayan ang araw sa umaga. Sana balang araw ay magawa mo yon hindi lang para sa kanya, kundi para na lang sa iyong ikakapayapa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section.